Guys, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. This is Lakotsero Bisaya once again. Ito na nga guys, meron na naman tayong pagkakwentuhan. Ito pinakamalaking skandalo na nangyayari sa ating bansa na korupsyon, no? Sa pamahalaan. Na kung saan may mga affected na nga na mga iilan natin mga kababayan nakaranas na ng diskriminasyon dahil sa korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. Gawin mo yan? Ang laki ng epekto ng korupsyon sa bansang Pilipinas. Mga negative effect sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Yung ibang mga bansa, nawawalan na sila ng tiwala sa Pilipinas at pati sa mga taong pupunta ng ibang bansa. Nagkakaroon na ng pagdududa sa kanilang daladalang pera. Oh? Proud pa kayo na magiging Pilipino? Hindi katulad noon. Sa time ni Pangulong Duterte, pag sinabi mong I am a Filipino, ang mga foreigner talagang saludong-saludo kay Pangulong Duterte. Wala ibang salita kundi I like your president. Can I borrow your president? Ganun. Kaya nakaka-proud na magiging Pilipino nung time ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, grabe. Yung mga kababayan natin naka-experience ng diskriminasyon. Ganun kalala ang naidulot ng korupsyon sa mga hinayupak na mga politiko na ito, mga putang inang ito. Sino ba naman ang hindi makapagmura, di ba? Sa pinagagawa nitong mga hinayupak na mga animal na mga politiko. Oh, di ba? Ito tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo to. Yan. Sino ba yan si Gretchen Ho? Kilalang tao yan. Kilalang TV host personality dito sa Pilipinas. Isa siyang sikat na volleyball player. So anong sinabi niya? Based doon sa na-experience sa kanyang pamilya. One of the member of her family na nag-travel papuntang Norway, Oslo, Norway. Sabi niya, basahin natin. One of our family member traveling abroad got denied at the foreign exchange counter in Norway. Di ba? Hindi pinayagan yung kapamilya niya na magpalit ng US dollar, ng pera. Oh, anong sabi? Bakit hindi pinayagan? Sabi niya, the lady at the counter, tinanong yung kamag-anak niya, you come from the Philippines? Sabi, oo. Sabi ng babae, sorry, we cannot exchange your dollars because of the corruption and the money laundering in the Philippines. Ganon. Di ba? Ganon ka lala ang epekto ng korupsyon sa bansang Pilipinas. Na lahat ng mga Pilipino na pupuntang abroad at may daladala kang pera, dollars, at papalitan mo yan ngayon ng kanilang currency, kahit anong currency pa yan, hindi na yan magpapalit sa'yo. Magkakaroon na yan siya ng duda. Oh, pagdudahan ka. Dahil nga sa money laundering na nangyayari dito dahil sa sobrang korupsyon. Oh, grabe. Parang nakakaya na magiging Pilipino sa ibang bansa. Parang ayaw ko nang pumunta ng abroad, di ba? Kasi ang tingin ng mga tao sa'yo doon, corrupt ka magnanakaw ka di ba? Nakawala ng moral, malulumural ka. Dahil sa kawalang hiyaan na ginagawa ng mga iilang mapagsamantalang
government official. Di ba? Ang laki nung nawalang pera sa stock exchange dahil sa DPWH flood control corruption. 1.7 trillion pesos. Ganon kalaking halaga. Di ba? Dapat itong mga hinayupak na mga magnanakaw na ito, binibitay talaga ito eh. Grabe na itong pinagagawa nila sa bansang Pilipinas. Talagang binaboy na nila ng husto. Kaya kahit na anong gawin ng ICI ngayon, yung binild o itinalaga ni Bongbong Marcos na investigation body para sa corruption, walang mangyayari dyan. Kasi kung ikaw magnakaw ka ng trillion, meron kang kapasidad na kaya mong guluhin lahat ng investigation. Kaya kita mo nga ngayon, di ba? Kita nyo ngayon, ang gulo ng bansang Pilipinas. May magrarally. Sasabayan naman ng rally ng gobyerno. Peace rally. Marami silang mga binabayaran ng mga leaders para sa rally. Ang ginagawa nilang yan para ma-divide lang ang taong bayan. Di ba? Oh. Mahati. Divide and conquer nga eh, di ba? Oh. So ganun sila kagaling maniobran. Sa kabila nung galit ng mga tao, ginagamit nila ito ngayong mga simbahan, mga kilalang personalidad. Oh. Para ang tao magaidan, kunwari, so maibsan na yung galit. Instead na magwala sa rally, magiging peace rally na. So walang mangyayari sa rally, di ba? Rally ka ng rally hanggang sa mapapagod ka na lang. Oh, mapapagod ka na lang sa rally. Walang mangyayari kasi peace rally eh. So ano ba gagawin sa peace rally? Magkanta-kanta lang kayo dyan ng mga holy song. Di ba? Oh. So, ang mga taong bayan ngayon, mapapagod na. Hanggang sa pinabayaan na lang. Hayaan na lang yung korupsyon na magpatuloy na magpatuloy. Alam mo yung isang babae guys na walang kalaban-laban, ni-rape. Ni-rape ng kanyang stepfather, ni-rape ng kanyang stepbrother. Ang batang babae, 12 years old, walang kalaban-laban. Hayaan na lang niyang pagsamantalahan siya. Kaysa masasaktan siya. Bugbugin siya. Ganon ang sitwasyon ng bansang Pilipinas. Hinahayaan na lang ng mga taong bayan na pagnakawan ng pagsamantalaan. Walang kalaban-laban eh. Di ba? Kaya hirap. Kaya itong mga nasa Amerika, itong mga nagsasabi na Vice President si Bongbong Marcos, inan yung lahat. Diba? Paano nagiging Vice President yung magnanakaw? Oh. Magnanakaw ang ama, magnanakaw ang nanay. Of course, magnanakaw siya. Oh. Hindi na lang pwedeng ang mangga mamunga ng santol. Hindi pwede yun. Kung ano ang puno, ganun din ang bunga. Oh. Kasi kayo na sa Amerika, masarap yung buhay nyo dyan. Oh. Lahat ng mga privilege na binibigay ng gobyerno, na-avail nyo. Oh. Pero dito sa Pilipinas, walang privilege dito. Magdusa ka sa buhay mo. Ganun ang realidad dito sa bansang Pilipinas. Oh. Kita mo nga, biktima ka na ng lindol. Bibintahan ka pa ng 20 pesos na kilo. In FA, instead na ibibigay na lang sa'yo yan, ibibinta pa ng 20 pesos per kilo. O anong klaseng mentalidad yan ng gobyerno? Gusto pa nilang kumita. Diba? Mga inayupak talaga ito mga kagwang na ito. Anyway guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo parati. This is Lakwatsirong Bisaya once again.
Thank you so much. God bless. Bye-bye.